isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa lahat po ng naririto na sa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay at patuloy ko pong binabati ang ating mga nanay ng Happy Mother's Day. Sige nga po, batiin nga po natin yung mga katabi po nating mga parents. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay na nandito, nasa kanilang mga tahanan. Today, we celebrate po yung kabutihan niyo po sa aming mga buhay. At tunay po na napakabuti po ng ating Diyos na buhay dahil God is good and all the time, God is good. Tunay po na napakabilis po lumipas ng panahon at pagkakataon. Tayo po ay nasa pangalawang linggo na ng May at tunay po na ang Diyos po ang nagdala po sa atin. Kaya po tayo naririto at patuloy po tayong pinagpapala. Sabi nga po sa scripture po today, sa Psalms 147 verse 5, Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Sabi po dito, God hears each desperate cry and sees each silent tears. As He notices each sigh of contentment and belly laugh, He knows when we're stumbling and when we're triumphed. He understands our deepest fears, our innermost thought, and wildest dream. He knows where we've been and where we're going. As God helps us see, hear, and loves our neighbor, we trust Him to see, understand, and care for us. Alam po ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan. Alam po ng Diyos ang bawat panalangin po na mayroon tayo sa ating mga puso. Kaya po ngayong umaga po, isigaw po natin lahat sa Diyos ang ating mga panalangin sapagkat po Siya ang Diyos na sasagot ng lahat ng ating mga panalangin, ang Diyos na magpapagaling po lahat ng ating mga sakit at ang Diyos na tiyak na magpapala at magbibigay po ng lubos-lubos na pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kaya po ay naanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo at minsan pa po palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay magsisimula na sa gawain ng ating Diyos. Pangungunahan po tayo ni Ma'am Arceli at ng worship team. So Lord, patuloy ka po naming pinupurit, pinapasalamatan. Maraming salamat po Panginoon sa isang buong linggo na kami inyong patuloy na binibigyan ng kalakasan at katatagan. Tunay nga Panginoon na you always see us Panginoon, even do Panginoon sa mga panahon na we feel unseen Panginoon, pero lagi mo kaming nakikita Panginoon. Kaya patuloy o Diyos na kayo lamang po ang patuloy naming pupurihin sa aming buhay. We worship you, O God. Hallelujah, O God. Jesus. We bow our hearts. We bend our knees. Oh Spirit, come make us humble as Jesus. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idol. So give us a clean hands and give us pure hearts. Let us not live our souls to give us a clean hands and give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob, yes Jesus, we pray for the clean hands. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble, yes Jesus.
give us a clean hands and give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Give us a clean hands, give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks, who seeks us. Jesus, give us a clean heart, oh Lord. So give us a clean hands and give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Give us a clean hands and give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Yes, Jesus, be a generation that seek your face, oh God, who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob, we want to seek your face. Oh God of Jacob, we want to seek your face. Oh God of Jacob, let's sing. Jesus. So give us a clean hands and give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Give us a clean hands and give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Yes, Jesus. Hallelujah. And tayo po'y manalangin. Dakila't makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, kami Panginoon ay nagpupuri, nagpapasalamat, at sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Lord, tunay nga po na napakabuti mo po, napakatapat mo po sa amin Panginoon. Salamat Lord, sa loob ng isang linggo, Panginoon, na ikaw pong siyang umingat at gumabay po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga blessings na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Although minsan, Panginoon, kami hindi karapat-dapat sa mga pagpapalang ito. Ngunit sa dakila mong pag-ibig, Panginoon, ang mga blessings na ito'y pinagkaloob mo po sa amin. Lord, sa oras na ito, pakalinisin mo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, upang nararapat, Panginoon, na mapapurihan ang iyong dakilang pangalan. At marapat, Panginoon, na matanggap po namin yung mga pagpapala na pinagkakaloob mo po sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin ang aming gawain, Lord God, na ikaw po ang siyang manguna
sa gawain namin, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, lalong-lalo, Panginoon, ang mga tatayo dito sa harapan, especially, Lord, sa magbabahagi ng iyong salita. Lord, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanilang buhay at maipakita po nila, Panginoon, yung mga salita mo, Lord, na dapat po naming malaman, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, siyasatin mo po ang buhay ng bawat isa. Ang bawat isa, Panginoon, ay may mga kanya-kanyang panalangin, may mga nanghihina, Panginoon, Lord, ikaw pong magpalakas sa kanila. May mga sakit, karamdaman, Panginoon, ikaw pong magpagaling sa kanila. May mga nalulungkot, may mga nalulumbay, Lord, ikaw po, Panginoon, ang magpasaya sa kanila, Panginoon. And sa oras na ito, Lord, alam po namin na ikaw po ay kasama namin sa oras na ito, Panginoon. At Lord, ang mga bitbit po naming panalangin, alam po namin, Panginoon, na paglabas po namin sa bahay-sambahang ito ay may katugunan na po sa aming mga panalangin. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kaming ibang sasabihin, kundi salamat, Panginoon. Kung ano man po yung meron kami ngayon, ito po ay dahil sa inyo, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas din po namin ang aming bansang Pilipinas, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na walang ibang magmamalasakit sa aming bansa, kundi kaming mga Pilipino, Panginoon. And Lord, bukas, sa araw ng eleksyon, Panginoon, Lord, ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa bawat Pilipino, Panginoon, na piliin, Lord God, yung mga nararapat, Lord, na maglilingkod ng tapat at maglilingkod, Lord, na paglilingkuran po, hindi lamang po ang mga Pilipino, bagkus ikaw, Panginoon. Lord, alam po namin na ang bawat Kristiyano ay matatalino, Panginoon. At pipiliin po nila, Panginoon, yung mga may mabubuting puso, may mga tapat, Panginoon, na magserbisyo sa kanilang kapwa, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, itinataas namin ang aming mga panalangin at dalangin din po namin, Panginoon, yung safe and peaceful election. Ganon din, Panginoon, sa mga gagamitin mo pang magsaserve sa election tomorrow. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila at ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan. And Lord, sa oras na ito, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen po. Amen. A blessed Sunday po sa buhay ng bawat isa. And this morning, let's give all the highest glory and praises to the Lord because He deserves everything that we have right now po. Kaya ibigay po natin yung pinaka-the best po natin na pagpupuri na para po sa ating Panginoong Diyos. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Oh, every sing of worship. Sing hallelujah to our God. Glory, glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Oh, every praise for the Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing it, hallelujah for the Lord. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Oh, God is my Savior. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is.
accord, every word of worship. With one accord, every praise, every praise, every praise is to our God. Sing it, hallelujah for the Lord. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Oh, it's a praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing it, hallelujah for the Lord. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God is my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Oh, God my Savior. God my Savior, healer. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Hallelujah, Lord. Yes, oh Jesus. Purihin ka, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Every tribe to see your glory. Every nation bow before you. All our treasure, Jesus. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Grace and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and strength. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every tribe to see your glory. Every nation, oh Jesus. Every nation bow before you. All our treasure, all our treasures turn to ashes in the light of you. Oh Jesus, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Grace and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and His strength. This is our God. Every tribe sing praises, glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and His strength. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo,
unto our God, your matchless, endless love and His strength. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, your matchless, endless love and His strength. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, your matchless, endless love and His strength. This is our every tribe sing praise. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. So Lord, we continue to praise and worship you, O God. Tunay nga, Panginoon, na every tribe will see your glory. Every tribe, Panginoon, will praise to you, O God, because you are the holy God, Panginoon. Panginoon, ano man po ang mangyari, Father God, patuloy ka lang po naming pupurihin at pasasalamatan, Panginoon. Because you are the holy God, Panginoon, we always cry to you, O Lord. Lahat po, Panginoon, ng pagpapagal, lahat po, Panginoon, ang daladala ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga ito ay alam mo, Panginoon. Kaya patuloy po namin itong nilalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na dinggin mo ang aming pagpupurit, pagpapasalamat sa iyo, Father God. We worship you, O God. We cry, Holy, Panginoon, because you're the holy God, O Lord Jesus. Hallelujah. Yes, O Jesus, we worship you, O Lord. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O yes, O Lord. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Yes, oh God. And all who've gone before us, and all we will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is highest, oh Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all, and the angels cry. Yes, let's sing for Jesus. All creations cries. You were lifted high, holy, holy forever. Yes, Jesus. You've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Yes, Lord. If you walk in freedom, and if you bear His name, we sing the song forever to the Lamb.
Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions,
Tunay nga po, Diyos, na kayo po'y dakila, karapat-dapat po kayong itaas. Ang pangalang Jesus ang aming pinaparangalan. Ang pangalang Jesus ang itinataas namin sa bansang Pilipinas. Ang pangalang Jesus tinataas namin sa buong mundo. Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Salamat, ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Sa pangalan mo, Jesus, may kalakasan. Sa pangalan mo, Jesus, may panibagong sigla. Sa pangalan mo, Jesus, may kalayaan. Sa pangalan mo, Jesus, may kaligtasan. Sa pangalan mo, Jesus, may kapatawaran. Sa pangalan mo, Jesus, may tagumpay. May kasagutan sa aming panalangin. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over the body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. Huraba, sakakanda, sikaraba, handaraba, sikaraba. Salamat, kayo po ang may kontrol ng aming kinabukasan. Kayo po ang may-ari ng bansang Pilipinas. Salamat sa perfect will mo sa aming buhay. Sakop kami ng inyong purpose. Sakop po kami ng inyong layunin. Salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nag-guide sa amin. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Salamat sa momentum of moving forward. Salamat sa gift of faith. Lord, sa aming henerasyon, gamitin nyo kami vessel of faith. Gamitin nyo kami vessel of peace. Gamitin nyo kami vessel of love. Salamat po, Diyos. Dalawin nyo kami, bisitahin Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang bansa, sa mga ina ng tahanan, i-bless nyo. Lahat po, Ama, ng mga ama ng tahanan, kabataan, lalaki at babae, bata, ibang lahi, i-bless nyo po, Ama, o Diyos, ang lahat ng tao. Salamat sa kaligtasang pinagkaloob nyo po sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Dahil kami mga anak mo, O Diyos, nakasulat po ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Tinatakan kami ng Banal na Espiritu at naging tagapagmana ng inyong kaharian. We are blessed. Lagi po kami nagpapakumbaba at laging kayo lamang po mataas sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa inyong pag-ibig. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So, marami pa pong upuan dito sa unahan. Dito po kayo sa unahan, marami pa upuan dito. Ayan. Glory to God. Amen. So, sabihin niyo po sa inyo pong katabi, mahal ka ng Diyos. Amen. So, alam naman natin yun, no? At kasi po ang pagmamahal ng Diyos ay hindi po nagbabago, no? Kahit kailan, hindi po nagkukulang. Siya po yung kasapatan ng ating buhay. So, Happy Mother's Day po sa mga nanay. Ano ho, sa lahat po ng mga nanay dito. Sa lahat ng mga nanay sa bansang Pilipinas. Maging sa iba't ibang bansa. Ano ho, Happy Mother's Day po sa inyo. We love you. At yung mga nasa ibang bansa, kina Nanay Sean, amen, na mga follower natin, kina Dr. Pay, amen, sina Ate Irene, nandun na, sina Ate Edeline, sina Ate Minerva, Ate Cathy, sina Ate Meldy, Ate Rosel. So yung mga labuan sa atin na nasa ibang bansa, mga nanay, ano, hindi ko po maisa-isa yung pangalan. Pero Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nasa ibang bansa at narito sa Pilipinas. At mahal po namin kayo. Salamat sa patuloy niyo pong sakripisyo sa mga inyong pamilya dito sa bansang Pilipinas. At hindi po yan nawawala ng kabuluhan dahil may season of, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagluha, at may panahon din naman ng pag-ani. Amen? So marahil ngayon, nagpupuyat kayo, nagtatanim kayo sa inyong mga anak at apo. Pero isang araw, mag-aani din po kayo. Sabi po sa Galatia 6:9, huwag kayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, aani kayo kung kayo hindi magsasawa. Amen?
Alam niyo po, si Mordecai, nalimutan niya na yung ginawang mabuti niya. Lumipas na yung mga taon. Isang araw, si Haring Aswero hindi makatulog. At sabi niya doon sa mga tauhan niya sa palasyo, pwede bang basahin mo yung kasaysayan ng kaharian? At nabasa po doon yung siya iniligtas. May tangkang papatay kasi sa hari eh. Pero na-monitor, na-identify ni Mordecai at nailigtas po yung hari. Sabi po ng hari, may ginawa ba akong mabuti kay Mordecai? Sabi po ng mga tauhan sa palasyo, wala po. Noon di ipinatawag si Mordecai. Ipinurumot. Kasi nga po, yung ginagawa nating mabuti sa ating kapwa, hindi po nawawalan niya ng kabuluhan. Kung sa panahon ba natin naging gabinete siya ng Malacanang. Amen? So, kaya po, Happy Mother's Day po, sa inyo po lahat. Hindi ko man po nabanggit yung pangalan ng mga nasa ibang bansa. Ang mahalaga ay mahal tayo ng Diyos. At nagpapasalamat din po tayo dahil nakasama po natin si Kuya Pat. Galing po bakasyon, si Ate Nona, Ate Riona. So, nakabakasyon po sila. At susunod naman po, uwi din sina Dr. Rapay, sina Jed. So, yung mga mahal natin sa buhay, may panahon talaga ng pag-alis, may panahon din ng pagbabakasyon. Amen? Kaya, there is time for everything. Ang mahalaga, nandun sa atin yung momentum of moving forward. So, glory to God. Salamat din po sa inyo pong patuloy na pag-share sa gawain. Dahil mas marami po yung na ilalapit natin kay Kristo. Bawat share natin, may mga taong naliligtas, may lumalakas, may nasasariwa ang relasyon ng mga mananampalataya. Amen? Kasi may eksaktong word, merong revelation gifts na minsan ay natatanggap ang mga anak ng Diyos kapag na-share natin ang kanyang buhay na salita. Hindi man tayo nakakapunta sa ibang bansa, sa ibang lugar. May mga kamag-anak tayo, kaibigan, kakilala. So, sa pamamagitan po ng ating pag-share ay naaabot po sila. Yung idinidicate ko pong bata noon sa San Ildefonso, nanonood lang sa atin yun sa live stream, taga Singapore. Nung umuwi lang sila, nakilala ko. Pero idinidicate natin yung bata. Amen? Katulad ng pagdidicate natin kahapon kay Charlotte. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ngayon pong umaga, at syempre, ang perfect will ni Lord. Ang taong nagtatagumpay ay yung merong not my will, but your will be done. Amen? Yun ang mga taong nagtatagumpay. Kasi may tinatawag na permissive will, yun ay gusto ng tao. Pero yung perfect will, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Iba yung gusto ng Diyos sa atin, iba yung gusto natin. Amen? Pagka gusto ng Diyos yung naganap sa atin, grabe. Sabi mo sa katabi, grabe. Mamamayagpag tayo at may kapayapaan tayo at nandoon na nagagawa natin ang purpose ng Diyos. Kaya sa ating Kapitan Ricky, ay perfect will ni Lord ang magaganap sa kanyang buhay. So yung mga pagod niyang ginawa, ay hindi po mawawala ng kabuluhan yan. Kasi may season ang tao eh. Amen? So, ngayon po ay, ang topic natin ay godly choices. Makalangit na pagpili. Kasi mahalaga po yung pagpili. Sabihin mo sa katabi, napakahalaga ng pagpili. Sabi po ni Stephen R. Covey, sabi po niya, ni Stephen R. Covey, I'm not a product of my circumstances. I am a product of my decision. Amen? Kung ano ang pinili mo, yun ang magiging buhay mo. Amen? Hello? Alam niyo po doon sa unang tao, sa ating mga ninunong si Adan at si Eva, ang Diyos ay binigyan na sila ng sariling pagpapasya. Amen? Alam naman natin na istorya noon na sabi ng Diyos sa kanila, makakain niyo lahat ang bungang kahoy na nakikita niyo.
Maliban lang doon sa bunga ng punong kahoy na iyon na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. So, ibinigay ng Diyos yung pagpapasya sa tao. Amen? Maliwanag, may instruction. Kaya nga laang, tayo ang pipili. Kung ano ang pinili natin, yun ang magiging buhay natin. Maging sa bansang Israel, inilatag na rin ng Diyos ang kanilang pagpipilian. Pag binasa niyo po yung Deuteronomy 28, ang sabi ng Diyos sa kanila, pag sumunod kayo, pagpapalain ko kayo. Sa aking instruction, sa aking salita. Pero pag sumuway kayo, may sumpa. So, dalawa lang ang pagpipilian nila. Amen? Kaya ang buhay ng tao, pagpili. Sabihin mo sa ang katabi, pagpili. Mahalaga po yung desisyon natin. Kung sa Biblia, may pintuan na makipot. Kakaunti lang ang pumapasok doon. Pipiliin mo yun, makipot. Meron mang maluwang. Marami ang pumapasok doon. Pero yung dulo ng maluwang na yung kapahamakan. Pero yung dulo ng makipot na pintuan, maliit na daan, ay buhay na walang hanggan. Kaya lagi may pagpipilian eh. Amen? So, ito po yung text natin. Sabi po rito sa Deuteronomy 30 verse 19. Sabi po rito ng Diyos, sa bayan niya, sa bayang Israel, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Amen? Buhay o kamatayan. Yun lang ang pagpipilian. So, how to choose godly? Ano ho? Sabi po dito, paano ang makadiyos na pagpili? Number 1, choose Jesus. Ano, mahalaga po na mauna muna ito sa tao. Sabihin mo siya nga, mahalaga mauna muna ito eh. Para tumama po yung pagpili, kailangan niya ng number 1 muna. Sa buong mundo. Sa 8 billion tao sa buong mundo. Sa 120 milyong Pilipino. Tingnan niyo po, dito po sa Hebreo, chapter 11, verse 24 to 26. Sabi po rito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y meron ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Verse 26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. So, sa English po, yung Mesiyas, Jesus. Ano ho? Pinili po ni Moises ang Panginoon Jesus. Ang pwede nyo itanong, bakit nandoon na ba si Jesus nung panahon ni Moises? Amen. Kasi po, ang Diyos ay, ang ating statement of faith ay, di ba, naniniwala tayo sa Trinity, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At Jesus, kasama po sa paglikha yun. Amen? So, makikita po natin na, di ba, kung mapapansin natin na si Moises po, alam naman natin istorya ni Moises, ano ho? Siya po ay isang Israelita, ano ho? Kaya lamang, di ba, nung dumami na po yung mga Israelita, at nagpalit na rin ng paraon, nagpalit na rin ng hari sa Ehipto. Nalimutan na po ng hari ng Ehipto, ng paraon, yung ginawang mabuti ni Joseph. So ngayon, dumami na po yung mga Israelita. Natakot po yung paraon. Kasi ang bilis ang pagdami ng Israelita eh.
So, sabi po nung hari, dumadami ng puwersa ng Israelita, baka kumampi ito sa kalaban natin. Kaya ang ginawa po ng paraon, iniutos niya sa mga kamadrona na lahat ng batang lalaki patayin. Itira lang babae. Pero yung mga kamadron na may takot sa Diyos, hindi ginawa. So nagalit po yung paraon. Ang ginawa na lang ay, sabi niya, so ipaano, ang mga bata na iniutos uli niya na patayin. Pero ito si Moises, siyempre nahabag yung ina. Ang ginawa ay gumawa ng basket, nilagyan ng alkitran, pinaanod sa ilog Nilo. At habang pinaanod ng nanay, na nakasubaybay naman yung kapatid niyang babae, na si Miriam. Amen? Naliligo yung prinsesa, yung anak ng paraon. Nakita po yun. At nakita niya yung sanggol, ay malusog, natuwa siya. Yun po si Moises. Amen? At ang sabi po nung prinsesa, nung pinapuha, lumapit po yung kapatid mismo ni Moises, si Miriam, sabi niya, gusto niyo po, ikuha ko kayo ng tagapag-alaga sa bata. Pumayag naman yung prinsesa. Kaya yung nag-alaga din kay Moises, kanyang tunay na ina. Amen? Kaya na nung binata na, binigay na doon sa prinsesa. To make the long story short, nalaman ni Moises na siya pala ay hindi talagang anak ng prinsesa. Amen? At siya ay Israelita o Hebreo. Kaya po, pag inaapi po yung mga Israelita, nagagalit si Moises at nakapatay pa nga siya. Amen? Kaya lamang, hindi nalingid sa hari at yun ang naging dahilan kaya tumakas siya sa Egypt. At tinawag naman siya ng Diyos. Kasi yung mga Israelita noon, aping-api na eh. Pinahihirapan ng mga Egyptian eh. Kaya si Moises ang isinugo doon. Amen? Kaya nga sabi po rito, pinili pa ni Moises ang pinili pa ni Moises ang mapabilang sa pamilya ng Diyos kaysa manirahan sa palasyo bilang anak ng prinsesa. Amen? Kung tutuusin, ang ganda na ng buhay ni Moises. Amen? Sa palasyo ka nakatira eh. Amen? Pangalawa, pinili ni Moises na makihati sa kaapihang dinaranas ng bahay ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan sa Egypt. At pinili pa ni Moises si Kristo. Di ba sabi doon, pinili niya yung makihati sa Mesiyas. Amen? Pinili ni Moises si Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto. Amen? So, sabi dito, ito naman, minsan nakikita nyo ito sa Facebook, basic. Ang pinakamahalagang naging desisyon natin sa buhay ay ang pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Wala na. Yan ang pinakamahalaga eh. Kasi alam niyo po yung value ng kaluluwa, kayamanan ng buong mundo. Sabi po sa Marcos 8:36, makamtan man ng taong kayamanan sa buong mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, walang kabuluhan. Kahit pala ikaw ang may-ari ng Pilipinas, ikaw ang pinakamayaman, wala ka namang personal na relasyon kay Kristo, wala pala lahat yon. Amen? Pero ang pinakamahalagang desisyon mo ay tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon. Marahil ngayon lang po kayo nakarinig, mga nasa tahanan, nasa ibang bansa. Ito yung time na kailangan piliin natin si Jesus. Amen? Kapag ang Panginoon Jesus ang ating pinili, sabi diyan, kapag ang Panginoon Jesus ang ating pinili, wala tayong katalo-talo. Lagi tayong panalo. Although hindi naman sinabi ng Biblia na walang pagsubok eh. Meron. Pero napapagtagumpayan natin. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na ipinahintulot ang Diyos na hindi natin kayang pagtagumpayan. Amen? Kasama natin ang Diyos eh. Anak tayo ng Diyos. Benepisyo ng pagpili kay Jesus. Ito po ay, ang benepisyo nito,
pangmatagalan o pangwalang hanggang buhay. Ito naman ay hindi bago, ano ho? Pero baka meron nakikinig na bago, ay maintindihan nila ang kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa at kahulugan ng buhay. Kasi hanggat ang tao hindi nakakao kay Kristo, wala siyang pagkakontento. Amen? Sabi po doon sa 1 John 2:17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman. Kaya hindi naman tayo nagigitla doon sa mga nangyayari, mga lindol, yung mga biglaang trahedya. Ay nakasulat po yan sa Mateo chapter 24. Ngayon, kung tayo may relasyon kay Kristo, alam natin na may kapayapaan pa rin tayo. Ang mahalaga ay may relasyon tayo kay Kristo. Kaya sabi ko kay Ate Baby, di ba, asawa ni Kuya Ning, kapatid ni Ate Los, kahit naputulan siya ng paa, ang mahalaga, may relasyon siya kay Kristo. Amen? Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Ay pagbabalik po ng Panginoon Jesus, buo na ang paan niya. Amen? Yung mga namatay nating mahal sa buhay, marahil nabulok ang katawan nila. Pero ang pangako ng Diyos sa 1 Thessalonians 4:16-17, pagbabalik ng Panginoon Jesus, muli niyang bubuhayin yung mga namatay kay Kristo. Kung si Pablo, pinugutan ng ulo dahil sa paglilingkod sa Diyos, pagbalik ng Panginoon Jesus, kumpleto na ulo niya. Amen? Ang katawan naman natin, mabubulok talaga yan eh. Amen? So, benepisyo ng pagpili kay Jesus, lugar na pinakaligtas. Pag pinili natin si Jesus, yun ang lugar na ligtas. Sabi sa Acts 4:12, walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Amen? Wala na. Sa Jesus lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Amen? Nung araw, ang dami natin padrino kung sino-sino ang naglalapitan natin. Pero pag pala tayo nanalangin sa pangalan laang ni Jesus. Pag tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, sabi sa John 1:12, anak tayo ng Diyos. Kaya yung prayer natin, direkta na eh. Amen? Diretso. Walang padrino. Kasi yun ang itinuro ng Diyos na panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Hindi sinabi doon na, Ama namin, sumasadingding ka. Ama namin, sumasaibabaw ka ng aparador. Sabi doon, Ama namin, sumasalangit ka. Kasi nga po, may relasyon tayo sa Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. John 4:23-24. Kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So kapag tinanggap natin si Kristo, na ipanganak tayo sa spiritual, naranasan natin yung born again experience, na-regenerate ang ating espiritu, maintindihan niyo po ito sinasabi ko. Kasi ang tao, spiritual death. Ephesians 2:1, dahil mali yung pagpili ng ating ninunom si Ada at si Eva, nagkaroon ng spiritual death ang sangkatauhan. Kasama tayo doon. Pero salamat, nanaog si Kristo. Amen? Namatay sa krus, muling nabuhay. Kaya ang sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya, huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung ang tao pa rin na magpapasya. Amen? Ang Diyos naman hindi na may milit eh. Sasabihin niya ang kanyang instruction. Ilalatag niya ang kanyang panukala. Ilalatag niya ang kanyang salita. Pero tayo ang magpapasya. Sabihin mo sa katabi, tayo magpapasya. Siyempre, ang benepisyo ng pagpili kay Jesus ay may totoong kagalakan. Amen? Yung kagalakan, kapayapaan na galing sa Diyos, pangmatagalan yan. Nung araw, masaya lang tayo pagka mga nasa inuman, nasa mga bisyo. Amen? Pero pag nahulasan ka, malungkot ka na uli. Amen? Hello? Pero yung totoong kagalakan, bigay po yan ng Banal na Espiritu. Dahil ang kagalakan, bunga po yan ng Banal na Espiritu. At yan ay natatamo ng mga taong tumanggap kay Kristo. Amen? Yung pagpili po ay lagi po yung, napakaraming beses pong binanggit sa Biblia. Even po yung disciple ni Moises, si Joshua, siya po ay nagdeklara
Sabi niya, mamili kayo. Sabi niya po rito, basahin ko. Joshua 24 verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo. Ngayon, kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos sa pinaglilingkuran ng inyong mga ninunong sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirahan. Tingnan po, sabi ni Joshua, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Grabe. Amen? Kaya nga, palakpakan natin yung mga pamilya natin na naglilingkod po sa Diyos. Ano ho? Isa pa, sabi dito sa Malakay 3:18, mapapansin natin yung mga taong naglilingkod sa Diyos at hindi, di ba? Ito nyo po, Malakayas 3:18. Malakayas 3:18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Makikita naman natin yan eh. Sa bansa natin, alam natin yung mga may takot sa Diyos. Amen? Hello? Di ba, ngayon naman po ay pinagdiriwang po yung Mother's Day. Mabuhay po yung mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Pero alam niyo po ba sa Biblia, may babasahin ako sa inyong verse na napakaganda pala ng rule ng isang ina. May isang verse lang ito. Ano? Sabi po rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Para po ito sa mga nanay. Narito man kayo sa Pilipinas, nasa ibang bansa, o saan man po kayo nakikinig. Sabi po rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, ang kausap po dito ni Pablo ay ang kanyang disciple na si Timothy. Ano, yung kanyang tinuturuan. Sabi po ni Pablo kay Timothy, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. So ano pong mapapansin nyo sa verse na ito? Si Timothy pala ay produkto ng kanyang lola na si Loida. Sabihin ay, ito palang pamilyang ito ay Kristiyano. Amen? Diba, yung keyword doon, unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Yung palang lola niya, Kristiyano, pinili sa Jesus. Yung palang kanyang ina, Kristiyano, pinili sa Jesus. So kaya pala, yung bata, si Timothy, ay may pananampalataya kay Jesus. Bakit? Ay produkto siya ng mga nanay. Kaya mabuhay po yung mga nanay. Kapag kayo po ay senior citizen na mananampalataya, tapos yung anak nyo ay mananampalataya, tapos yung hanggang kaapu-apuhan ay mananampalataya, ay yan po yung pinagpalang pamilya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung pinakamatalinong tao, kaya mahalaga po talaga at Diyos Jesus eh. Napakahalaga po ng piliin natin ang Panginoon Jesus. Yung pinakamatalinong tao sa Biblia, si Solomon. Ito po ang sabi niya eh, sa Mga Ngaral chapter 12, verse 13. Sabi po niya, Mga Ngaral chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alam niyo po, tanongin niyo ako bakit? Ay naranasan na ni Solomon, mayaman na siya. Grabe, napakayaman niya. Kasi nung panahon ng tatay niya, si David, gera noon eh. Medyo madugo noon eh. Ay nung siya po na yung hari, manageable na lang. Yun ang minanan niya. Ngayon, naranasan niya. Sobrang blessed na niya, material. At position, naranasan niya na. Naging hari siya eh. Pero ito yung kanyang sinabi. Ito lang ang kanyang masasabi. Matakot kayo sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po ang purpose ng Diyos sa ating buhay. To love God and to love
people. Amen? Kaya number 1, ano ba yung ating mga pipiliin? Makalangit na pagpili. Diyos, Jesus. Di ba? Simple. Sabi mo sa katabi, simple. Pero basic yan. Number 2, choose to be humble. Sa Genesis chapter 13, verse 8 to 10, ito'y istorya naman ni Abraham at ni Lot. Ito pong magkamag-anak ito. Magpinsan. Siyempre, ang pangako, alam naman natin kay Abraham. At nadamay na, kung sa kumamba, naampiyasan lamang si Lot. Kasi pamangkin niya eh. Parehas yumaman to, parehas yumaman. Amen? Kaya lamang pala, pagka mayaman na, nagkakaroon din ng conflict. Nagka-problema po itong magpinsan na ito. At ang problema po nila, kasi ang dami na nilang kawan, ang dami na ng mga alagang hayop, yung mga pastor nila nag-aaway na. Amen? Kaya pala pagka masyadong umigi ng buhay, minsan nagkakaroon din ng conflict. Hindi naman po masama yumaman. Sabi mo sa katabi, hindi masama yumaman. Si Abraham nga, yumaman eh. Pero basahin natin kung paano nagpakumbaba si Abraham. Genesis chapter 13, verse 8 to 10. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo, sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo, sa kanan, sa kaliwa ako. At nang igala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa sur ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito nung hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghihiwalay nga sila ni Abram. So, mapagpakumbaba po si Abraham. Meron siyang anointing of understanding. Pinoprotektahan niya yung relasyon nila nung pamangkin niya. Kaya sabi niya, magkamag-anak tayo. Kaya ganito na lang. Hindi tayo mag-iba. Pumili ka. Kung saan mo yung gusto mong pastulan. Kung sa kanan ka, sa kaliwa ako. Kung sa kaliwa ka, sa kanan ako. Para bang, sige, piliin mo na yung gusto mo. Yung matitira akin. Amen? Hello? Sobra, di ba? Pakumbaba. Sige, kunin mo na yung gusto mo. Gawin mo yung gusto mo. Basta yung matitira akin. Di ba? Sobrang humble noon. Amen? Ngayon, ginala ni Lot ang kanyang paningin. Nakita niya yung kapatagan ng Jordan. Sagana sa tubig. Para bang, syudad. Okay ito, Manila ito Ito ay patag So, yun ang doon nakabatay ang pagpili ni Lot. Kapatagan. Siguro, maraming mga mall doon, maraming mga, basta magaganda yung tanawin. Patag Amen. Kaya lamang, ang batayan ni Lot sa nakikita lang. Amen? Hello? Di ba sabi niya po doon ay tulad ng halamanan ni Yahweh. Grabe siguro, napakaganda doon Amen? Hindi tinignan ni Lot ang mga tao doon nabubuhay sa kasalanan. Hindi ko po sinasabi na yung syudad. Sa Manila, marami pong righteous, marami pong matuwid. Ito, inihalin tulad ko lang yung syudad. Panyon, kapatagan. Amen? Ito po nangyari. Alam naman po natin na yung napili po ni Lot, yun po yung lugar ng Sodoma at Gomora. Hello? Yun po yung natupok sa Biblia. Hello? Amen?
Dahil po sa mali po yung pagpili ni Lot. Una po, di ba kung mababasa niyo po yung istorya, dahil sa maling desisyon po ni Lot, sinabi ng Diyos, yung pamilya mo, isama mo. Kasi tutupukin na ito tutupukin na. May instruction dahil kay Abraham Hindi kasi nililihim ng Diyos kay Abraham ang kanyang purpose, yung kanyang plano. Kaso mo, yung asawa po ni Lot, dahil sa dami ng ari-arian, napalingon. Siguro nakita niya, natutupok yung kanyang mga ari-arian. Lumingon siya. Di ba, ang sabi po sa Genesis 19:26, naging haliging asin yung asawa ni Lot. Tanungin niyo po ako, bakit? Mali ang pinili ni Lot. Amen? Ang epekto po noon, namatay po ang kanyang asawa. Tapos yung pong kanyang mga anak, alam niyo po ba yung mga anak ni Lot? Hindi naman namatay. Kaya laang, nakijoin doon sa mga activities ng mga taga-Sodoma at Gomora. Kaya kung sa kumbana, na-impartan sila ng Espiritu. Amen? Naging, kung sa kumbana, nahawahan. Amen? Kasi ang kasalanan talaga po, nakakahawa ano ho? Sabi nga po sa probinsya, pag lumapit ka sa kalabaw, tiyak na madudumihan ka. Amen? Dito yata sa Pampanga, damulag ang tawag sa kalabaw. Ano ho? Sabi po sa Batangas, kalabaw. Sabi po rito, pag lumapit ka sa kalabaw, tiyak madudumihan ka. Tanungin niyo po ako, bakit? Dahil di ba yung kalabaw, mayat maya ay yung buntot, paltek ng paltek, tapos ay wisik ng wisik. Kaya pag lumapit ka sa kalabaw, madudumihan ka. Amen? Ganyan din po ang kasalanan. Amen? Kaya nga, di ba, lagi namang, we are not perfect, but we try our best. Iba yung talaga nakikipaglabang ka, ayaw mo yung gawin yun. Kasi may paalala ng salita ng Diyos. Sabi niya sa Roma 12:2, huwag kayong humayon sa takbo ng mundong ito. Piliin nyo yung perfect will ng Lord. Kasi magkaiba po yung permissive will at saka perfect will. Yung permissive will, yun ang gusto ng tao. Di ba? Yun ang gusto mo mangyari. Kung sa posisyon, makatayo lang ako sa posisyon, kailangan ipapatay ko ang mga hadlang para makuha ko yung pwesto. Amen? Yun po ay permissive will. Kaya lamang yung permissive will, may konsekwensya. Pinagsisisihan yan sa bandang huli. Kasi yan sabi sa Galatia 6:7, kung ano inihesek ng tao ay kanyang aanihin. Ano po ba yung perfect will? Ito yung, narinig nyo na ito sa akin, pero ito yung gusto ng Diyos sa atin, yung nag-intay tayo, nagtiis. Amen? Hindi tayo nagmadali, mga kabataan. Amen? Hello? At hinanap natin yung perfect will ni Lord. Yan yung payapa. Amen? Yan yung talagang hindi ka, ikaw ay alam mo na kasama mo ang Diyos. Amen? Alam mo, kahit may pagsubok, may pagtitiis, alam mo, nandun pa rin ang Diyos. Para ba si David? Alam niyo po ba si David ay pinahiran ng hari? Iniano na siyang hari? Pinahiran na ni Samuel. Sabi po ng mga iba-iba po yung pananaw daw, sabi ng ibang theologian, 15 years old daw laang si David noon. Iniano na siya hari? Pinalit na siya kay Saul. Alam niyo po ba nung makaupo siya? Tanungin niyo ako, kung ilang taon siya makaupo. 30 years old. Nung siya'y formal na nakaupo bilang hari, 30 taon na siya. Pero pinahiran na siyang hari. Para bang ikaw ay hari na Israel. Hindi po siya makaupo. Amen? Inintay pa niyang mamatay si Saul.
Nung namatay na si Saul, saka siya nakaupo. Pero perfect will ni Lord. Amen? Amen? At napakababang loob din ni David. Pwede naman niyang patayin si Saul eh. Pwede niyang patayin eh. May puwersa siya. Kasi anointed siya eh. Pinahiran siya ng Diyos. Kaya nga minsan, magsi-CR si Saul, ginupit ni David yung laylayan. Sabi po ni David kay Saul, mahal na hari, alam mo ba, pwede kitang patayin eh. Pero hindi ko magagawa yan sa pinahiran ng Diyos. May respeto pa rin. Amen? Hello? Kaya, iba yung perfect will ni Lord, iba yung permissive will ni Lord. Hindi lang naman ito sa posisyon, sa pag-aasawa, mahalaga ang pipiliin. Mahalaga din yung pagpili. Hindi, mga kabataan, huwag kayong papadala sa emotion. Hello? Kasi, habang buhay mo yan, yan ang magiging buhay mo. Kaya napaka-importante yung tamang desisyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa lahat, sa pagtatrabaho, sa lahat ng aspeto ng buhay. At alam niyo po ba, balik po tayo kay Lot. Dahil yung mga anak niya ay na-impluwensyahan ng Sodoma at Gomora. Siyempre, nahawahan. Alam niyo po ba yung istorya po ni Lot? Pagka inaral niyo po, gunaw na yung Sodoma at Gomora. Yung anak na panganay ni Lot ay naisip nila, wala nang lalaki. Amen? Amen? So, ang ginawa nila, nag-usap po yung magkapatid na anak ni Lot na panganay at bunso. Sabi nila, lasingin natin si tatay. Tapos, ikaw muna ate ang sumiping sa kanya para magkaanak tayo. Nilasing nila si Lot. Siyempre, nagkaanak sila. At kaya po meron tinatawag na Moabita. Amen? Yan po ay mula kay Lot. Amen? Yun naman bunso, sabi nung panganay, ikaw naman ang sumiping kay tatay mamayang gabi. Lasingin natin. Kaanak, yun naman ang pinagsimulan ng Amonita. Na minsan, di ba, kalaban niya ng Israel sa Biblia, ng panahon ni Haring Hosapat. Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Nangyari yun. Maling desisyon ni Lot. Lahat ng ito, bunga ng maling desisyon ni Lot. Amen? Balik tayo kay Abraham. Ano naman si Abraham? Yan, natututunan po ba kayo? Ito si Abraham ay mababa ang kalooban, mapangunawa at mapagpasensya. Kaya nga, napakahalaga po noong, kasi alam niyo sa mundong ito, ganun na eh. Sobrang, ang mundo lagi sa daan, nagbabiral, di ba? Yung mga kulang sa pasensya. Amen? Kaya sabi dito, humbleness brings understanding. Amen? Pag nagpakumbaba tayo, brings presence of mind. Mahalaga yung malinaw ang ating isip. Yung bang, kasi pagka maliwanag yung presence of mind tayo, makakadesisyon tayo na tama eh. At lagi pong relying to God. Alam niyo po kung bakit? Ito'y payo din po ito ni Pedro. Payo din ni Pedro. Kasi si Pedro po ay, pagdating sa spiritual warfare, siya din yung nagsasabi na magbantay kayo, manalangin. Ang kaaway nyo na dyablo, parang liyong umaatungan, lumahalap naman sila. Di ba si Pedro po yun? Sabi niya po rito sa 1 Peter 4:7, tingnan niyo po, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay.
kaya't mapagtimpi kayo. Amen? At panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Sinasabi po rito, payo po ni Pedro, piliin natin lagi ang magpasensya. Piliin natin malinaw ang ating isip. At piliin nating manalangin. Bakit po maraming namatay doon sa accident sa EasyTex? 10 ang patay. Amen? Pinanood ko po yung video, in-interview. Nakatulog. Hindi siya presence of mind. Hindi malinaw ang kanyang pag-iisip. Ibig sabihin, nakatulog eh. Siyempre, baka hindi naman siya Kristiyano. Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Lagi ko po sinasabi, hindi lahat ng laban ay nilalabanan. Hindi lahat ng imbitasyon ay pinupuntahan. Pinag-aralan natin nakaraan yun. Hindi lahat sinasalihan. Amen? Sa pag-aaral, di ba, halimbawa, kasi pag naubos yung panahon natin at lakas, doon sa talagang hindi naman yun ang dapat natin gawin, wala na tayong lakas at panahon doon sa totoong laban. Parang ito, driver. Alam niya, magdadrive siya bukas. Alam niya, bukas magdadrive ako. Kung saan siya nagpunta, hindi ko po hinuhusgahan, pwede lang ito. Pwedeng nakipaglasingan siya. Amen? Pwedeng puyat siya. Pwedeng kabibidyo niya, kapapanood ng mga video, napuyat siya. Hindi niya alam, magdadrive siya. Ngayon, dahil hindi nga siya presence of mind, kahit yung mga taong nananahimik, nakatigil naman, di ba, sa toll gate. Dahil human failure po ito ng tao. Amen? Dahil nga, hindi presence of mind. To make the long story short, di ba, binangga po yung Nissan Urban na siyam ang sakay, driver lang natira. Yun namang SUV, mag-asawa patay, natira lang ay bata na sandwich dahil yung nasa unahan ay malaking truck. Amen? Tama po ba ako? Kaya marami namatay. So, human failure po yun. Kaya minsan, aralin nyo. Sabi ng iba, hindi, tadhana yun. Human failure po yun eh. Pag sinabing human failure, minsan, dahil sa tao yung kapabayaan. Parang ganito. Halimbawa, may sakit ako sa puso. May sakit ako sa puso. Biniwalan ako ng doktor, huwag kang maglalasing, huwag kang kakain ng lechon. Kumain ako, namatay ako. Tadhana ba yun? Pinili ko yun. Amen? Pinili mo yun. Yung tadhana, pag sinabing tadhana, ito po yung, halimbawa, nagkasakit ka. Ayaw mo naman yon, nagpagamot ka. Ginawa mo ang lahat ng paraan para masurvive ka. At ang resulta, hindi rin naging maayos. Yun ang tadhana. Kasi ginawa mo yung parte mo eh. Pero yung pinili mo, nilabag mo yung law of health. Nilabag mo yung utos ng Diyos. Kasi ang katawan natin ay templo. Hindi natin pwede sabihin tadhana yun. Pinili natin yun. Amen? Para mas maliwanag, alam ko naman, bawal mang hold up para kumita ng pera. Alam ko, bawal kasi sabi sa Biblia, huwag kang magnanakaw. Pumunta ako sa Baliwag. Hinold up ko ang bangko. Nabaril po ako ng mga pulis, militar. Patay. Tadhana ba yon? Pinili ko po yon. Amen? Naintindihan niyo po ba?
Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sabi, payo ni Pedro, piliin nating mapagtimpi. Piliin nating malinaw ang ating isip para makapanalangin tayo. Yung nasa Nia. Kayo po ba may anak? Kung alam nyo mangyayari na mamamatay yung 5 taon yung anak, gigisingin nyo ba yon para isama sa airport? Hindi. Amen? Pero alam nyo po, human failure din yun. Human failure yun. Bakit? Hindi presence of mind eh. Ay nakadrive pala. Amen? Hello? Automatic. Pwedeng nakalagay sa drive. Lumakad. Nataranta. Ang natuntungan ay gas pedal. Araruhin niya talaga yung mga tao. Bakit? Hindi presence of mind. Kaya sabi ni Pablo, piliin nyo na maging malinaw ang isip. Ako po, pagka umuwi sa Batangas, grabe, talaga pong katakot-takot na panalangin. Totoo po yan. Dati nagpapasting pa ako. Uuwi lang po kami sa Batangas. Pinaghahandaan ko. Tapos, talagang kondisyon ako. Kumakain ako ng maayos, tumutulog ako ng sapat. Kasi magdadrive ka eh. Yan yung mga laban na dapat paghandaan. Kasi nung hindi pa po ako Christian, naranasan ko yan eh. Abay po ako sa kasal. Abay po ako sa kasal. Hindi pa ako Christian na wala pa ako relasyon sa Diyos. Bukas, abay ako sa kasal. Dahil kaibigan ko yung kakasal. Madaling araw pa, naglalasingan pa kami. Kaya nung nasa simbahan kami, antok na antok ako. Amen? Hindi ko alam ang gagawin ko. Bakit? Hindi presence of mind eh. Bakit puyat? Samantalang alam ko, aabay ako sa kasal. Noon, hindi pa ako Kristiyano. Pero ngayon, dito ko naintindihan si Pedro. Ang sabi niya sa 1 Peter 4:7, kaya't mapagtimpi kayo, maging malinaw ang inyong isip, para kayo makapanalangin. Kasi pag magulo isip natin, hindi tayo makakapag-pray eh. Ay gusto-gusto ni Satanas po yun na hindi tayo nananalangin. Kasi pag nagpe-pray tayo, nawawasak siya. Pag nagpe-pray tayo, nagkaka-focus tayo. Subukan nyo, mag-pray po tayo, may focus tayo. Yung maghapon lang, alam natin ang gagawin natin. Lord, mamaya maglalaba ako. Doon ka lang nakapokus. Mamaya pupunta ako sa cell group, doon ka lang nakapokus. Kahit marami kang invitation, maraming gagawin. Kasi napag-pray mo na eh. Amen? Wala na makakatibag noon. May focus ka. Sabi mo sa katabi, may focus. Hindi pa ako galit, ano ho. Tinuturo ko lang. Kasi dami namamatay eh. Ang dami namamatay sa aksidente. Bakit? Hindi nga presence of mind eh. Hindi nga nag-pray eh. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panghuli na. Ito yung gagawin natin bukas. Sabihin mo sa iyong katabi, ito yung gagawin natin bukas. Tayo po ay demokrasyang country. At malaya po tayo na gawin ito. Amen? So, dito, sabi rito number 3, choose godly people to delegate. Ang magiging pamantayan natin ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Bago tayo magdesisyon. Bago tayo magdesisyon, dapat ito ay batay sa salita ng Diyos. Inaaprobahan ba ito ng salita ng Diyos? Idinidepensa ba ito ng salita ng Diyos? Kaya nga makalangit na pagpili. Sabi mo sa iyong katabi, kaya nga makalangit na pagpili. Ang pinakamatibay na sukatan ng tama at mali ay walang iba kundi salita ng Diyos. Yun ang pinakamatibay na sukatan. Kaya nga, choose godly people to delegate. Ano sabi po ni Jethro? Payo niya sa kanyang manugang kay Moises. Kasi kailangan na po ni Moises magkaroon ng system. Milyon na po yung mga Israelita noon.
Ano ho, parang bansang Pilipinas, kailangan maglagay tayo ng mga maka-Diyos na namumuno. Kagaya ni Caprique. Amen? Hello? Sa bagay, solid naman si Caprique. Amen? Amen? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi po rito sa Exodus 18:21, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayanan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libu-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. So, may apat. Ito naman na-mention ko na dito kaya lang, napapanahon disperas ngayon Sabi mo sa katabi, disperas ngayon Kailangan sariwa sa isip. Amen? Baka makalimutan pa. Amen? So, sabi po rito, hanapin po natin sa mga kandidato. Number 1, may takot sa Diyos. Siyempre, number 1 po yan. Diyos ko po. Kaya nga, sa desisyon natin, yun ang magiging buhay natin. Alam mo naman, magnanakaw, kurap. Hello? Bet mo gagawin yun. Parang pumapalakpak ka rin sa masama. Amen? Hindi naman tayo nag-judge. Kayo ang nakakaalam. Amen? Sinasabi ko lang yung, ano ba yung pag may takot sa Diyos? At, siyempre, pag may takot sa Diyos ay, yung ba kagaya po ni Nehemiah. Kilala niyo ba si Nehemiah sa Bible? Naging governor po siya. At talagang may malasakit siya sa bayan. Tapos may malasakit siya sa next generation. At alam niyo po ba, si Nehemiah, aralin niyo yung Book of Nehemiah. Si Nehemiah yung gobernador na hindi tumanggap ng sweldo ng pagiging gobernador. Amen? Hindi po siya tumanggap. Kasi, nakita niya ang paghihirap ng kanyang kababayan. Amen? May ideya na ba kayo? Kung may ideya na kayo, pumalakpak kayo sa Panginoon. Kailangan, katulad ni Nehemiah. At siyempre, madali lang naman. Naituro ko na dito yung John 10:10, di ba? Yung John 10:10, maliwanag yun Di ba sabi doon, si Satanas pumarito sa lupa para pumatay, magnakaw, mawasak. Simple lang. Ang pagkakaiba ni Jesus at saka ni Satanas, si Satanas pumapatay, si Jesus bumubuhay. Binubuhay niya yung mga pangarap natin. Kahit anong pinagdaanan natin, kahit anong pansama natin, wala naman deserve Lahat tayo nagkamali We are not perfect Lahat tayo, sabi ng Roma 3:10-23, walang matuwid kahit lahat tayo nagkasala. Pero dahil lang sa grasya ng Diyos, kaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ngayon, dapat alam natin yon. John 10:10. Si Satanas, pumapatay, si Jesus bumubuhay. Binubuhay niya ang tao, pangarap. Pangalawa, si Satanas nagnanakaw. Nature niya yon. Si Jesus nagbibigay. Sabi mo siya ang katabi, nagbibigay. Binigay niya yung buhay sa atin. Pangatlo, si Satanas nagwawasak. Si Jesus nagbubuo. Sabi mo siya ang katabi, nagbubuo. Si Nehemiah, yung nagiba, yung nawasak na wall of Jerusalem, ginamit siya para mabuo yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Napaka-seryoso po naman natin. Number 2, dapat may kakayanan. Sabi mo sa katabi, dapat may kakayanan. Yun ang nakalagay. Basta tandaan nyo, mamaya, pag-uwi nyo, basahin nyo ulit yung Exodus 18:21. Yung desisyon natin bukas, batay sa salita ng Diyos. May kakayanan. Boboto ka hindi dahil ang pogi yung iboboto mo. Hindi dahil ang marunong sumayaw.
dapat may kakayanan. Sabi mo sa katabi, dapat may kakayanan. Amen? Mahalaga po ito. Ano? Alam ko naman kayo, may minimeditate na eh. Baka ito itinuturo ko ngayong umaga nakadagdag. Baka ang susundin nyo, conviction. Amen? Baka ang susundin nyo, konsensya. Amen? Kasi may conviction tayo eh. Lalo na mananampalataya. May conviction ng Holy Spirit. May konsensya tayo. Amen? Basagin natin yung permissive will. Gawin natin yung perfect will. Ano ba yung perfect will ni Lord? Yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Alam ko po, may nakikinig. Pero ito po yung totoo. Mahalaga, may kakayanan. Pangatlo, mapagkakatiwalaan. Di ba sabi po doon sa Exodus 18:21. Ibig sabihin nun, tapat. Pag ang itatayo natin ay tapat sa pamilya, magiging tapat siya sa bayan. Ay tapat sa pamilya eh. Amen? Pag ang itatayo natin tapat sa asawa, ay magiging tapat din sa bayan yun. Parang ganito, ako po ay naglilingkod sa church. Kung ako ay hindi tapat kay Mrs., wala po si Mrs., kumukuha ng paraphernalia. Paraphernalia ba yun? Oo. Maaga pa kanina. Amen? Kasama yung mga guro. Kung ako po hindi maging tapat sa asawa ko, paano ako magiging tapat sa inyo? Amen? Kaya dapat tapat. Sabi mo sa katabi, dapat tapat. Pag tapat sa pamilya, tapat sigurado sa bayan yan. Pag tapat sa asawa, sigurado tapat sa bayan yan. Pangapat, may natututunan po ba kayo? Tapos, ito'y huling, ano bang tawag doon? Last word. Last powerful words. Pero basa-basahin nyo, pag-uwi nyo, yung Exodus 18:21. Ang sukatan natin ng tama at mali, batay sa salita ng Diyos. Number 4, hindi nasusuhulan. Ibig sabihin, dapat ang leader, hindi nadidiktahan. Sabi mo sa katabi, hindi nadidiktahan. May integridad. Ay baka hindi natin alam, nabili na pala ang bansang Pilipinas. Amen? Hindi natin alam, nakasangla na pala. Hello? Bakit? Nakikipag-compromise yung leader. Amen? So, ito po ay makatotohanan. Bukas, yung mga senior citizen ay 5 o'clock. Pumunta na po kayo sa school. Hanggang 7. Amen? Mahalaga po yan dahil kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating probinsya. Kinabukasan ng ating bayan. At payo ko lang, manalangin muna tayo bago bumuta bukas. Alam niyo po ba na si Jesus Christ ang the best example na bago siya nagdesisyon na nanalangin muna siya? Nasa Bible ba yan? Tanungin niya ako, nasa Bible ba yan? Basahin natin. Ito po ay nung pumili si Jesus ng disciple. Sabi niya po rito sa Lucas 6, chapter 6, verse 12 to 13, nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Pumili siya sa kanila ng 12 at sila'y tinawag niyang mga apostol. Anong ginawa po ng Panginoon Jesus? Magdamag na nalangin. Pero hindi ko naman sinasabi, magdamag kayong manalangin ngayon. Suriin lang nyo yung buhay ng tao. Sabi mo sa katabi, suriin lang natin. Mula sa Senado, sa Kongreso, sa Governor, Mayor, mga konsihal, suriin natin. Amen? Mga anak ninyo, apo nyo. Amen? Sa maling desisyon natin, kagaya ni Lot,
napahamak yung kanyang mga anak. Napahamak yung kanyang asawa. Buti na lang, may Abraham na tumatayo sa kalooban ng Diyos. Ay tayo po'y nasa lahi ni Abraham. Amen? Nakakonect tayo kay Jesus Christ mula po sa lahi ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Amen? Yung tayo tinawag na spiritual Israelites. Dumadaloy yung dugong yun. Amen? At kailangan tayuan natin. Hello? Last na payo. Personal. Ang election, sang araw lang. Sang araw lang po yan. Sa Tuesday, balik na uli ang mga kandidato sa kanya-kanyang trabaho. Focus na uli sila. Moving una. Ang election, sang araw lang, ha? Kaya huwag natin masyado isasama ang ating kalooban. Sabi mo sa katabi, huwag masyado isasama ang kalooban. Tanong niyo ako, bakit? Tayo po ang magkakasama habang panahon. Ang body of Christ, ang pinili ng Diyos, hanggang sa pagbabalik ni Jesus, tayo yung maraming taong magkakasama. Pero, dahil lang sa isang araw, sa isang eleksyon, magkakaroon kayo ng pagtatampo. Pawiin natin yon. Sabihin mo sa katabi, wala noon. Wala noon dito. Sa Africa, meron. Amen? So, kailangan yung sportsmanship. Kasi nga, perfect will ni Lord ang maganap. Ginawa natin yung lahat. Ginawa natin yung alam natin tama. Pero, ang Diyos ang final approval. Sabi sa Kawikaan 19 verse 21, ang tao maraming pinaplano, maraming iniisip, binabalak, pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Amen? At ang pagbabago po ng ating bansa, ng ating bayan, probinsya, dagdag na lang po yung makapaglagay tayo ng makadiyos na namumuno. Pero ang totoong pagbabago magsisimula sa atin. Sabihin niyo sa yung katabi, magsisimula sa atin. Kahit sino pa maging presidente, kahit pa sino pa po yung namumuno, kung mismo tayo, hindi tayo magsisikap. Tayo pa rin ang solusyon. Ang pagbabago po ng bansa, magsisimula yan sa pagbabago ng puso. At ang pagbabago ng puso ay magsisimula pag pinili natin si Jesus. Bonus lamang yung makapaglagay tayo ng kagaya ni Nehemiah, mga righteous leader. Bonus yan kasi hindi na tayo mahihirapan. Pero wag nating iasa ang pagbabago sa namumuno lamang. May part tayo. Yung bang ang prayer natin, Lord, makabawas man lang ako ng problema ng 120 milyong Pilipino. Kahit sa maliliit na grupo, maging bahagi man lang ako. Hindi na tayo problema. Hindi na tayo problema ng barangay, hindi na tayo problema ng bayan. Kasi tayo, ambag na. Sabi mo sa katabi, tayo ay ambag na. Dapat ganun po ang mindset ng mga anak po ng Diyos. Tatlo po yung napag-aralan natin ngayong umaga. How to choose godly. Choose Jesus. Choose to be humble. Choose godly people to delegate. Tayo po ay tumayo at awitin po natin na siya ay banal. Pag nahipo ang langit, pag naparangalan si Jesus, yung desire ng ating puso, ibibigay ng Diyos yan. Hindi po masama. Yung favor, answered prayer. Sabi po sa Santiago 5:16, 17, o 5:15, 16, 17, the prayer of a righteous man is a powerful and effective. Pinapakinggan ng Diyos po yung ating hinaing. Nakikinig ang Diyos sa atin. May karapatan po tayong humingi ng pabor sa Diyos ngayong umaga. We are not perfect, but we try our best. Hindi na tayo sa biyaya lamang ng Diyos, sa grasya.
Pero bahagi tayo ng solusyon ng problema ng ating bansa. Pipili tayo. Sa tamang desisyon, may blessing. Sa tamang desisyon, maganda ang kinabukasan ng ating bansa, ng ating probinsya, ng ating bayan. Maging matalino tayo. Kagaya ni Jesus. Bago siya magdesisyon, pumili ng mga alagad, nanalangin muna siya. Hindi basta-basta. Si Lot, tumingin lang sa pananaw niya. Nakita niya kapatagan. Nakita niya syudad. Pero hindi niya alam na mga tao do'y nabubuhay sa kasalanan. Pero si Abraham nagpakumbaba. Nagpasensya. Hinanap niya yung perfect will ni Lord. Maging matalino tayo. Maging presence of mind tayo. Mahalaga ka. Mahalaga ang ating pagpapasya sa anumang aspeto ng ating buhay. Pag-aaral, pag-aasawa, pagtatrabaho. Kayo may mga OFW. Ang taong nagtatagumpay ay yung merong not my will, but your will be done. Ama, salamat po. Kami po'y nagpapakumbaba. Inaamin namin sa inyong habag, sa inyong grasya. Ama, i-boost niyo po ang wisdom. Ama, i-boost niyo po, Ama, ang knowledge. Bisitahin niyo po, Ama, ang bawat Pilipino. Ang bawat tao sa bansang Pilipinas. Nakasalalay po, Ama, ang kinabukasan namin. Kinabukasan ng aming mga anak, mga apo. Sa tatahakin ng aming bansa. Sa tatahakin ng aming probinsya. Sa tatahakin ng aming bayan. Ibaba niyo po ang wisdom niyo sa bawat Pilipino. Lord, yung 120 milyong Pilipino, dalawin niyo, bisitahin niyo. Sundin nila yung conviction ng banal na Espiritu. Sundin nila ang kanilang konsensya. Sundin nila yung mabuti at tama sa mga kabataan, magulang. Wala kaming pwedeng gawin. Makialam po kayo, O Diyos. Makialam po kayo, Ama, sa araw po na bukas. Makialam po kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao. I-consecrate niyo po kami, O Diyos. I-consecrate niyo kami. Lalong-lalo na po, O Diyos, ang body of Christ. I-consecrate niyo po ang bawat Pilipino. Sa inyong mga kamay po namin, pinagtatagumilin. Mahal po natin ang aming bansa. Mahal po namin ang mga kabataan. Ipagtanggol niyo po, O Diyos, ang bansang Pilipinas. Ipagtanggol niyo po ang mga Pilipino.
Salamat po, Diyos. Kapayapaan sa araw po ng bukas. Anointing of sportsmanship sa mga tumatakbo. Magkakaroon sila ng sportsmanship sa kanilang puso. Anointing of Nehemiah sa mga ilalagay niyo po na mananalo sa araw po ng bukas, Lord. Tulad po ni Nehemiah, Lord. Hindi namin hawak ang kaisipan ng tao, buhay ng tao, pero sa inyo po kami nagtitiwala. Ngayon pong oras na ito, O Diyos, pinipili po namin una ang anak mong sa Jesus. Kung ngayon po lamang kayo nakarinig ng mensahe ng pangaral tungkol sa Panginoon Jesus, marahil kayo po ay nasa tahanan, marahil kayo nasa ibang bansa, magsisimula po ang pagbabago ng ating bansa, pagbabago ng ating puso, kung pipiliin natin si Jesus. Marahil hindi mo alam ang gagawin mo. Marahil kulang ka sa knowledge. Pero ako'y mananalangin ng simpleng panalangin. Personal ito. Ito'y pangmatagalan. Pangwala hanggan ito. Itong magiging desisyon mo ngayong umaga, ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ito yung pasimula ng tagumpay mo. Nasa tahanan ka man, nasa ibang bansa. Piliin mo lang sa Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Nagsakripisyo ka. Pinili mong manaog sa lupa. Pinili mong mamatay sa krus. At muli kang nabuhay para matubos ako sa kasalanan. Inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako na lang po mananalangin. Lord, yung tumanggap po ngayong umaga sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, pagpalain niyo po sila. Salamat po, binibigyan niyo sila ng maliwanag na kaisipan. Binibigyan niyo sila ng mapayapang kaisipan. Lord, yung gift of faith ay dumadaloy sa kanilang buhay. Yung atmosphere of Jesus ay dumadaloy sa kanilang buhay. Bless nyo sila, maging ang kanilang angkan at pamilya. Ang pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Thank you po ngayong umaga sa lahat ng nakasubaybay, naririto. Bless nyo po ang bawat isa. Lord, thank you po sa wisdom, revelation. At sa araw po ng bukas, gagawin namin yung aming mga natutunan. Ang salita mo, ang aming sukatan sa aming pagboto bukas. Salamat po sa aming tamang desisyon. Salamat sa magandang kinabukasan ng aming bansang Pilipinas. Salamat po sa magandang kinabukasan ng aming probinsya. Salamat po sa magandang kinabukasan ng aming bayan. Thank you po sa pakikipag-cooperate ng mga anak mo dito sa iba't ibang lugar. Salamat po at isang matagumpay, mapayapang eleksyon na magaganap po bukas, maging yung mahigit na 42,000 barangay sa Luzon, Visayas, Mindanao, balot ito ng dugo ni Jesus. Gwardyado ito ng anghel. Ligtas ang mga guro. Ligtas yung mga mamamahala sa election. Even po ang COMELEC, Lord, salamat po, dinideklara namin per ito. Wala pong kasinungalinan, wala mga pandaraya. Ngayon pa lamang, ginigiba namin ito, binubuwag namin ito, tinataboy namin ito sa pangalan ng Jesus na taga Nazaret. Dahil alam po namin na makikialam kayo sa araw po ng bukas, ang approval, kapahintulutan niyo po ang magaganap in Jesus' name. Uraba, sakakanda, sikarabakarabaraba. Thank you po, Ama. No weapon formed against us. Balot ng dugo ni Jesus ang aming bansang Pilipinas. Walang espiritu ng pagpatay, karahasan, kinakansela namin to sa bansang Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Be depart, be disconnected, be scattered in Jesus' name. Lord, i-deploy niyo po ang mga anghel niyo
sa mahigit na 80 probinsya sa aming bansang Pilipinas. At ang mga Pilipino magiging mapayapa. Lord, salamat po sa perfect will nyo na magaganap po sa araw po ng bukas. At alam namin, sa inyong mga kamay po namin, pinagtatagubilin ang matagumpay na halala sa araw po ng bukas. Bawat pamilya po namin, naririto, nakasubaybay dito, balot ng dugo ni Jesus. Nasa ibang bansa man sila, narito man sila sa Pilipinas, walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa pangalan ni Jesus. Sa mga sasakyan nila, single, tricycle, four wheels, eroplano, barko, sa pangalan ni Jesus, walang aksidente, sakuna. Bakos yung protection nyo ay nandoon. Even yung mga high blood, heart attack, cardiac arrest, any sickness and diseases, be depart. Ang aming katawan ay templo nyo. Salamat sa strong immune system. Salamat sa kalakasan. Mahabang buhay, dagdag nyo po. Ang mga anak nila at apo, lahat sila ay aakit na entablado. Gagandang buhay. Ibe-bless nyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Pura, basa, kakanda. Yung mga magsasaka, aanin po sila ng masagana. Yung mga may poultry ng manok at itik, mangingitlog po ito. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mapopromote sila. Sa gobyerno, private sector, mapopromote po sila. Anumang mga resources nila, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti ang buhay ng bawat isa. Anointing of Abraham, pagpalain niyo po ang bawat isa sa loob at labas ng bansa. Magiging channel of blessing kami, magiging vessel of hope kami sa maraming tao, magiging vessel of faith kami, vessel of love sa aming panahon. Maraming salamat po, Diyos, at hindi lamang ang church na ito ang pagpalain niyo, lahat ng churches sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang bansa. Salamat sa mga kaluluwang lumakas, dumalo. Ingatan nyo ang buong katawan nyo. Body of Christ sa Pilipinas, sa ibang bansa. Pagpalain, patuloy itong maging daluyan ng pagliligtas nyo sa sangkatauhan. Salamat po, napakabuti mo. Anoint us, O God. Empowered us, consecrate us. Maging blessing kami itong May, June, July, August, September, October, November, December. Guided po kami ng Holy Spirit. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.